Alright, so yun po mga ka-discover, kamusta kayong lahat? Welcome po ulit sa ating channel, Marky Discovery. So ngayong araw, ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-test ng battery nyo gamit itong ating multi-tester. Ayan. Tapos ngayon mga ka-discover, start natin. From 1255, ito po ay para doon sa mga gustong malaman kung paano mag-voltage drop at saka yung bang battery nila ay malakas pa or mahina na. Kasi minsan sinasabi yan na, sir, ang battery mo mahina na. So dito makikita nyo ngayon na para masabi nyo mahina na yung battery. Yung nangyari na yun, matagal na yun. Ngayon ko pa lang na-upload kasi mga discover, wala naman tayong editor, no? Kasi marami tayong ginagawa din at inaasikaso. Hindi katulad ng mga iba kapag nakapag-video na sila at iba to na lang nila sa editor nila yan at sila na mag-e-edit. Tayo kasi, tayo yung nag-video, tayo yung nag-e-edit, lahat tayo yung gumagawa. Alright, kaya sa pag-production ng video natin ay medyo matagal lang talaga mga discover. So, bago nga pala lahat, gusto ko magpasalamat dun sa lahat ng mga nag-comment. Pasensya na rin kayo mga discover kasi inuuna muna natin yung mga kailangan dito sa bahay tsaka yung mga kailangan ni baby kasi malapit na siyang pumasok. At eto mga discover, bumili din ako ng baterya. Ayan. Para naman to dun sa BIOS ng kumpare ko, no? So magpapalit ako ng battery dun sa BIOS. Ayan, sa mga may 4 wheels dyan na gustong malaman din yung mga tutorial ko, panoorin nyo lang sa ating video, no? At eto, pakita ko muna sa inyo si Husky. 1, 2, 3, go! Ayan. Katabing-katabi siya ni Nob mga discover. Ayan. So, ayan, okay naman siya dyan mga ka-discover. Wala naman naging problema na si Husky, kundi lang yung napasukan siya ng sawa, no? Salamat nga po pala sa lahat ng mga nag-comment doon sa first ride natin. Tsaka doon sa napasukan ng sawa. So, ganito kasi yung mga ka-discover, flashback lang. Yung unit kasi nung pagkakuha ko yon sa E. Rodriguez. So, ito na mga ka-discover, ang Mitsukoshi. Ayun mga ka-discover, oh. Meron silang black dito, glossy black Euro 4 na yan, wolf grey nila, Pakaganda niya, Paka-solid, Ito ma-discover yung white. Susubukan na natin ang Husky ADB 150. Alright, so dito nagkakatalo yan ma-discover, yung arangkada kapag katapos ng stoplight. Ayan, kita nyo naman yung sibat niya, Dahil linggo ngayon, walang masyadong sasakyan. Pagkadating ko dito ng mga alas 12, alauna na siguro yon, mga ganon. Natakbo natin ay 17 kilometers plus 2 yan kanina. Meron na siyang 2 kilometers. Nung pagkaparada ko ng sakyan, 9:52 ng gabi, nangyari yon na doon ko nakita yung sawa, So sabi ko nga, sa tagal naming nakatira dito at wala naman akong nahuli o nakitang sawa na ganon. Salamat nga po pala sa lahat ng mga nag-comment na sabi ay swerte daw yon. Swerte nga talaga. Mga-discover, Kasi mga-discover sa dami ng mga sakyan dito, sa dami ng motor, At yung sa akin pa yung napasukan. Anyway, maraming salamat ulit at saka na natin pag-usapan ulit yung napasukan ng sawa. So punta na tayo dito sa ating paano mag-test ng battery. Gumawa ako ng mga video kung paano mag-test ng battery sa 4 wheels naman yun, Ngayon, ituturo ko naman sa ganitong motorcycle, lalo na brand new ito. Pagkakuha natin ito, nung napasukan siya ng gabi, kinabukasan ko siya voltage drop nung wala na talagang sawa dun sa loob, So, yung voltage drop, pagkuha nun, is yung hindi talaga totally umandar yung motor or yung sasakyan, Ngayon, ilalagay mo ito ma-discover sa yung multi-tester sa 20 volts, Sa DC, 20 volts. Then, ilalagay natin tong positive tsaka negative sa battery. So, ito dahil saktong-sakto bago nga yung battery natin. Sa 4 wheels kasi, ang voltage drop kailangan 10.71 kapag ka nag-start ka, So, ang minimum is 9.7 or 9.6 volts. So, yung 8 volts at saka 7 volts, kung minsan nag-start kayo tapos nag-drop siya ng 8, 7. So, sa experience ko, mga-discover talagang mahina na yung battery. So, good morning po sa inyo mga-discover, So, i-start natin itong sakyan. Ito, stock pa rin nung battery niya. Ayan, GS, Tapos, ang date ngayon ay July 6, 2022. So, lagay natin yung negative terminal nung ating multi-tester. Ito. Sakto natin dito.
So 12.43 mga ka-discover, no? Tapos i-start natin. Dalhin natin doon sa loob. Ayan. Para makita natin kung ilan pa yung magiging ano nito, no? So wala na itong cut-cut mga discover para makita nyo. Natutuwa yung ating sinasabi. Ayan. So yun, nakikita nyo ba mga discover? 12.45 ano? So i-start ko. Pagtapos ng indicator light nung parang dilaw, no? Iyan natin. So tingnan nyo mabuti mga discover, ha? Lagyan natin dito. Ayan. Start. So yun na mga discover, nag-start pa rin, ano? Pero kapag ka nag-start tayo, then ang drop niya is nasa 11, 10. Malakas yung battery. Yun yung pagkuha lang ng voltage drop kapag ka meron lang kayong multi-tester. So, ito ang ginagamit kapag ka magte-test kayo ng mga, titignan nyo yung CCA nya, yung healthy nya. No? Ito yung nag-re-reading sa mga ganon. 90% accurate yung mga ganito, no? Kasi nga, ginawa sila para i-test yung battery kung gano'n na lang siya kalakas. So, sana meron din ganito sa tao, no? Para kapag ka tinest ka, yung health mo, nakikita pa kung ilan na lang. Alright. Babala lang bago kayo mag-test ng ganito. Ang battery kapag ka nakatanggal siya sa sakyan, no, nakatanggal yung negative tsaka positive na cable nyo sa motor man yan or sakyan. Kapag ka napagdikit nyo yung positive tsaka negative ng wire or tools, ang mangyayari dyan, katulad niyang nasa screen natin, mag-i-spark yan, ano? So, yung wire, pwede niyang putulan. So, yung tools na linagay mo dyan, sa sobrang tagal niyan, pwede rin niyang malusaw. Ngayon, kapag ka nakalagay yan sa motor nyo or sa sakyan nyo, na nakalagay yung mga cable, at napagdikit nyo, napag-short nyo, magpuputukan yung fuse niyan. At pati ECU niyan, pwedeng madamay. Kaya, ayun, babala lang, para din sa mga nagpapagawa, kailangan nababantayan nyo din yung sasakyan nyo para siguradong walang nangyaring short. So, eto, kapag ka nailagay nyo na yung positive, tapos yung negative ng multi-tester nyo, kahit saan nyo ilagay na ground yan, magkakaroon na ng voltage yan. Kasi 100% ng sa makina natin, sa sasakyan, ano, yung lahat ng bakal nyan ay ground yan, ano. Alright? Yung ating digital multimeter, multi-tester. Yan. Tapos dito sa negative yung isa. So, 0 volts, ano. Kapag ka ito nalalagay nyo na sa ground yan, nagkakaroon na ng volts yan, ano? Kahit hindi sa mismong terminal, katulad dito sa body ground na yan. Alright, 12, ayun o. 12.8689. So ngayon, lagay natin sa mismong terminal ng negative, ayan. So 12.90 volts on natin. Ayan. Tapos ngayon, match cover, start natin. From 12.55. 11.14 volts yung naging voltage drop niya. So, ibig sabihin, yung motor at saka yung 4 wheels, hindi rin sila masyadong nagkakalayo kapag ka nag-voltage drop. Kasi kita nyo itong sa motor, 11.14 volts. So, hindi na siya bumaba ng 9. At dahil nga, bago din itong battery, no? Kaya ganun yung voltage drop. Ngayon, sa katagalan, bababa yung voltage drop niyan kapag ka nag-test kayo ng ganito, yung hindi pa talaga siya totally umandar. Alright? So, ngayon, para malaman mo naman na kumakarga, no, yung battery mo, kinakarga ni alternator, kailangan yung voltage tumataas. Tapos nagkakarga siya, oh. Alright, so yung mga discovery, i-rev natin, ano, ayan. Ayan, oh. At sa pagtaas niya, hindi na siya dapat lalagpas ng 14.7. Kasi kapag lumagpas na yon sa mga 4 wheels, sa motor din, sa experience ko, ang tawag doon na nag-overcharge yung alternator nyo. Pwedeng may sira yung voltage regulator nyo or kaya naman sa charging system, ano? Yung mga discover yung andar ng makina niya.
Ayan. Alright. Okay, off na natin mga cover. Tingnan natin kung ano yung bababa ng voltage. Ayan. Alright, bumaba na. So, ayun na nga mga ka-discover. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At i-upload ko naman dito yung pagbalik ng mga pairings no Husky natin. 1, 2, 3, 4. Tapos yung kanyang screw naman, isa dito. 1, 2, 3, 4, 5. Lalagay natin to. Dapat ito nakapatong dito. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa mga susunod na video natin. At dun sa mga nagpapa-review na ng full review dun sa Husky natin, hindi pa natin siya magawa. Yung fuel consumption, hindi pa rin natin magawa yon. At ito nga mga scuba, mag-isang buwan na yung Husky natin. At wala pa rin silang sinasabi na pwede na nating makakuha yung ORCR. Ano? So sana, pagka nakakuha na tayo ng ganun at may travel natin na malayo-layo para magkaroon na tayo ng feedback dun sa ating Husky. Pero ganun pa man, sa ibang bansa, 2 years na itong ilabas yung Husky. Marami naman ding nagandaan sa performance ni Husky at wala pa naman nagiging problema. So ayun, kita-kita tayo sa mga susunod na video, mga Husky, mga ka-Husky. Hanggang sa muli, Marky Discovery. To God be the glory. See you!